Benjo Basa, siya po ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Alamin natin kung papabor ba siya or sang-ayon siya dito sa ipinapanukalang 4 na oras na lamang ang pagtuturo ng ating mga guro, most especially sa mga pampublikong paaralan. Sir Benjo, magandang umaga po at welcome po dito sa ating programang Edo Action. Si Laila po ito, Sir Benjo. Yes, Miss Laila, magandang hapon po. Magandang umaga po at magandang umaga sa mga nakikinig. Opo. Pinag-uusapan natin dito sa ating programa ngayon, itong ipinapanukala na oras ng pagtuturo ng ating mga guro sa mga pampublikong paaralan. Sa ngayon ba, ilang oras ba yung pagtuturo ng ating mga teacher, Sir Benjo? Maximum of 6 hours po, no, as per the existing Magna Carta for Public School Teachers. No? Yung mga guro natin ay magtuturo ng hindi lalampas, no, dapat sa 6 na oras. Ano po? Per subject po ba ito, sir? Hindi po ganoon ang formularyo no. Basta sa isang araw dapat ay hindi lalabas, no. Tama, maganda yung tanong mo kasi minsan may mga lalo na sa elementary, no, maraming subjects yung tinuturo ng mga teacher, no. So kahit ilang subject ang tinuturo niya, kung 3 subject ba yan, 4, 5, kung grade 1 na syempre, no, nasa 7 subjects yan. So lahat yan ay siya yung magtuturo. No? So pag high school naman may specialization kasi, no. So normally one preparation yung tawag po namin diyan. So dito sa ipinapanukala, sasang-ayon ho ba kayo or ano bang pananaw po ninyo dito na gawing 4 na oras na lamang yung pagtuturo ng ating mga guro, lalo na sa panig ng mga nasa pampublikong paaralan? Well, that is also our proposal, no, to the DepEd, no, 2 years ago pa, no, nagpanukala kami kasi the DepEd has the power, no, to implement the provisions of Magna Carta. Yes, sir. No? Yan din po yung gusto namin, no. But well, fortunately, no, our senator, no, and the chair of the Basic Education Committee, Senator Wing Gatchalian, he actually authored a bill, no, to amend the Magna Carta, no, and one of the features of such a bill po is the reduction of the maximum working hours or maximum teaching hours, no, of our public school teachers po, no, from 6 to 4. So we note this proposal, no, and we hope, no, that the Congress will act on this po. Na-mention nyo kanina nga, dahil elementary, lahat yun, subject, itinuturo ng isang teacher, di ba? And when it comes na sa high school, may mga, o college, may mga specialization niya paano ho kaya yun kung 4 hours ang gagawin natin? Sa elementary, maaring mai-apply ba natin ito? Sa high school, sa college, kaya po ba ito, Sir Benjo? May mga po tayo, no? May mga aside from that, meron pa po tayong mga ilang supplemental policies, no, like pag sumobra, no, right now, no, pag sumobra po doon sa prescribed 6 hours, no, hindi siya required, prescribed lang siya, no. Ibig sabihin, no, pwedeng mas mababa, no, sa 6 hours po yung turo ng mga teacher, no. So that's also the intention of the bill filed by Senator Gatchalian, ano po. Ngayon, tama yung tanong po ninyo, no, kung sakali, no, na mas mababa, no, dito sa 4 hours or 4 hours lamang, pero this is the scenario, no, like for example, primary, grade 1 halimbawa, no. Kung yung grade 1 po natin ay 6 na oras yung mga bata at ikaw ang teacher diyan, no, definitely ma'am, no, hindi naman pwedeng papalitan ka, di ba? Kasi gaya ng sinabi ko kanina, no, on that premise, I think yan yung sinasabi ninyo, on that premise po, no, ibig sabihin po nito, no, ay mag-overtime ka ng 2 hours. Opo. No, kung 6 hours yung estudyante mo, 4 hours lang ang nire-require sa'yo ng batas, no, pero kailangan mo magturo ng 6 na oras, no, then papasok po yung another policy which is actually, no, even under the Magna Carta, the existing Magna Carta, no, recognizes po, no, and that is what we call the overtime pay po of our public school teachers, no. I think the Gatchalian bill
is an amendment, no? Is a proposed amendment to the existing Magna Carta. Alright. Kasi yung nasa Magna Carta, teaching hours, kung titignan natin, hindi na dapat lumampas sa 6 hours. Tama po ba dito sa nakikita natin, Sir Benjo? Yes, ma'am. Sa existing po, no? Sa existing po, no? Ayan po yung sinasabi ng Magna Carta, no? Kaya nga po because of that provision, ma'am, ang sabi diyan shall not be required to render more than 6 hours, no? Yes, sa bisa po ng wordings na yan, doon po kami pumasok, no? Sa aming proposal, no, to reduce it from 4. That even the DepEd, no, can impose, no? So it doesn't need a law, 'di ba? Pero syempre hindi naman ginawa 'yun ng DepEd, no? So well, for us, no, mas mainam, no, na meron pong bill, no, para po susugan po, no, yung existing policies po under the Magna Carta. What made you decide, sir, to propose this kind of bill na gawing 4 hours na lamang? Ano ba ang nakita po ninyo sa kalagayan ng pagtuturo ng ating mga guro? Well, hindi po kasi simple yung magturo, no? At hindi yan kagaya ng ibang tasks, no, ng ibang clerical tasks, no, or mechanical tasks or whatever, no, na kung gano'ng haba ng oras ka nagkatrabaho, yun lang talaga ang gugugulin mo. Like for example, ma'am, no, let me be specific, kung ikaw ay clerk, no, ang trabaho mo ay mag-type. 'Di ba? Pag alis mo sa opisina, wala ka nang halos gagawin, ano? Hindi ko sinasabing wala na talaga, no? Wala ka nang halos gagawin. Pero kung ikaw ay teacher, no, nagtuturo ka ng 6 hours, no? That's the reason, no? Nagtuturo ka ng 6 hours, pero advisor ka rin nung klase mo, 'di ba? So mag-accomplish ka ng grades, gagawa ka ng lesson plan, no, and everything, no? And to think na pagka minaximize ng gobyerno yan, which is of course yung trend ngayon, minamaximize po talaga yung 6 hours, no? Ang hirap po niyan physically, no, on the part of teacher. Kaya po sa tingin namin dapat i-reduce ng at least 4 hours, no? At the most 4 hours, no? So pwede namang mas maiksi, no? Kasi sa mga universities po mga 3 hours lang. Diba? Tapos pag lumampas dyan, meron na kagad dyan mga overtime pay. Diba? Kami, hindi po ganun, no? Wala ba sa public school? Wala ba sa public yes, school no, pag overtime na? Sa public school po, daming overtime na trabaho. No? Pero walang overtime pay. Which is true. Kasi, po yan, totoo yan, Sir Benjo, kasi hanggang sa hindi safe na makauwi ang bata, ano pa yun responsibility pa rin yun ng isang teacher. Tama ho ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No? Actually, kapag yun yung sinasabi ko kanina, no? Pag clerk ka, o ikaw ay hardinero, ikaw ay chauffeur, o perhaps kahit ikaw ay accountant, no? O doktor, no? Pag wala ka na sa clinic, o wala ka na sa hospital, di ba? Wala ka na sa opisina, di ba? Medyo hayahay ka na. No, hindi ko sinasabing mas magaling kami kaysa sa ibang profession, ano? Ang sinasabi ko lamang po, no? Yung trabaho namin is actually beyond our working hours na prescribed by the government, no? And beyond our workplace. Diba? Kasi sa totoong buhay, yung bahay mo, workplace mo rin yan, Totoo no? Kaya pag uwi ni teacher, no, from school, mag-check siya ng mga quizzes ng mga bata, gagawa siya ng lesson plan, gagawa siya ng mga devices, no, teaching devices, no? Mag-aaral siya ng kanyang leksyon, magbabasa siya, no, manonood siya ng balita kung teacher siya ng araling panlipunan, ano po, no? So yung mga gano'n, ano, lahat ng yan ay kabilang sa aming trabaho, 'di ba? Pero hindi binibilang yan, no, doon sa binibigyan ng kompensasyon o sweldo.